Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Purihin ang Panginoon sa umagang ito. Maraming salamat sa Diyos sa kanyang buhay at kalakasan na provide sa ating lahat. At bago po tayo magpatuloy sa ating pangumagang pagbubulay ng salita ng Diyos at pananalangin, samahan niyo po muna ako sa maikling panalangin sa ating Diyos Ama. Aming Ama sa langit, salamat po sa pagkakataong ito na kami po ay binigyan mo ng hilingan ng buhay upang magpatuloy na maglingkod sa iyo at gawin ang iyong kalooban habang kami nabubuhay dito sa lupa. I-bless mo nga aming pagbubulay ng salita mo at manahan ka sa aming kalagitnaan. Maging buhay at lakas ng bawat isa sa amin ang mga salitang aming pagbubulayan sa umagang ito. I-bless mo pong lahat ng inaabot ng mensaheng ito. Magpalain mo at magpahayag ka po sa bawat isa sa amin. Salamat po sa ngalan ng kay Jesucristo ang aming Panginoon. Ito po ang aming samod dalangin. Amen. Purihin ang Diyos at muli isang pinagpalang araw at umaga ang bati ko sa bawat isa. Ang ating pong mensahe ay dito po sa awit 63. Babasahin natin yung buong chapter kasi hanggang verse 11 lang ito. I-divide natin ito sa ating mga kapatid na magbabasa. Pero nakafocus lang po tayo sa verse 1 ng awit 63. Ang pamagat ng ating mensahe, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Parang may kamukhang kanta yan eh. Huwag nating alalahan, mapapakanta pa ako. Okay, babasahin na po natin buong awit 63. Awit 63 verse 1 hanggang 2. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw ko'y kaluluwa'y tanging ikaw yaong hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Verse 2. Bayaan mo sa santuaryo, sa lugar na dakong banal, ikaw nooy mamamasdan ko sa likas mong karangalan. Verse 3. Ang wagas na pag-ibig mo ay mainam pa kaysa buhay, kaya pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan. 4. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Verse 5 to 7. Itong aking kaluluwa ay tunay na masisiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Daman ka ng gumita ko samantalang nahihimlay, magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw. Ikaw ang sa akin pumupulong sa tuwina, kaya sa iyong pagkupkop, ligaya kong awitan ka. 8 at 9. Itong aking kaluluwa ay sa iyo lang nananalig, kaligtasan ko'y tiyak dahil sa iyo'y nakasandik. Ngunit silang nagbabantang kumitil sa aking buhay, sila nga ang masasadlak sa malamig na libingan. 11. Mamamatay silang lahat sa larangan ng digmaan, kakanin ng asong gubat ang kanilang mga bangkay. Dahilan sa iyo, O Diyos, ang hari ay magdiriwang kasama ng mga tapat, magpupuring walang hanggan. Ngunit silang sinungaling, bibig nila ay tatakpan. Amen. Pinagpala ng Diyos ang kanyang mga salita na ating binasa at pagbubulayan. So may kamukha nga siya, di ba? Ikaw ang hinahanap ko. Yun palang tema ng kantang nyo, kinuha sa awit 63. At napakarami pa rito mga nakita kong pamagat ng kanta. Pero hindi na po ako kakanta. Awit 63 verse 1. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tangi ikaw, yaong hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. So ang buhay natin ganyan mga kapatid. Huwag po nating isipin na puno na tayo.
lagi nating isipin yung Diyos ang ating katunan. Sabi ni David sa verse 1 pa lang, ay kagaya niya raw ay tuyong lupa, na Diyos lang ang makakapagbasa at makakapag-alis ng kanyang uhaw. Amen. Ang bawat mananampalataya ay dapat na mamalaging katulad ng ginawa ni David sa awit na ito, ng awit 63. Meron po tayong dalawang puntos dito na pagbubulayan. Una, inilalarawan nito ang taos-pusong pananabik ng isang tao para sa Diyos. Pag sinabi ditong tao sa ating pag-aaral, tao ng Diyos. Hindi naman lahat ng tao ay nananabik sa Diyos, malibang mga tao ng Diyos o yung mga genuine Christian. Yaong mabibigyan kasiyahan lamang sa pamamagitan ng isang malapit na pakikipag-ugnayan sa Kanya. Mababasa natin yan sa Awit chapter 42 verse 1 and 2. Awit 42, verse 1 hanggang 2, kung paanong batis ang siyang hanap ng isang usa. Gayon, hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Nanabik ako sa Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaring sa presensya mo'y sumamba? Amen. Parang tanong, di ba? At mga anak ni Corey yung ano dyan, yung awit, hindi kay David dyan. Ang awit, ang buong awit na 150 ay hindi lahat si David ang mayakda. Si Corey ay pangulong manunugtog, may mga anak din siya. Yung mga anak niya kasama rin sa worship team, yung tawagin natin ngayon. At silang mag-anak ay nagkaroon ng komposisyon na kanta. Sabi dito, kung paanong iyong batis, awit 42 na yan, verse 1 and 2. Ang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Sabi ng English sa awit natin, alam natin ito, yung as the deer. As the deer panted for the waters of my soul longing after thee. Verse 2. Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaaring sa harap mo ay sumamba? Kung tutusin, sasagutin siya ng tatay niya o ng mga anak niya, sasagutan yung mag-aamay. Di palagi tatay Cory, ay palagi mga anak, sapagkat tayo mga awit at manunugtog ni Yahweh. Pero, ito yung pero dito, sila rin mga worship team, nung panahon ni David, wala pang templo noon, tabernakulo lang yung pinapasan. Ay sila'y nakaranas ng pananabik. Napakahalaga na mayroon tayong pananabik. Nananawagan ako sa mga worship team. Alam ko na tayong mga Assemblies of God ay napakaraming magagaling na manunugtog at mga awit. Pero di ba makakarinig tayo paminsan singit na patotoo na sila rin ay pinalalakas ng Diyos habang inaabit yung himig na yon, sapagkat tayong lahat ay nanlulupaypay. Kaya nga ang sabi dito, yaong bibigyan kasiyahan lamang sa pamamagitan ng isang malapit na pakikipag-ugnayan sa Kanya. Saka ka lang masisiyahan, saka ka lang mapupunan o mapupunuan kung sabi ka lagi sa presensya ng Diyos. Amen? Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Pag natin hanapin yung mga material na bagay sa ministry, hanapin natin, ang Diyos ba kasama natin? Pagkasama natin ng Diyos, amen, 100%, God provide all our needs. Amen. At pinakamatindi, huwag niyong hanapin ang pera. Magmumukha tayong mukhang pera. Hanapin natin ang Diyos, sabi ng Hebrew 13 verse 5, yung A, huwag kayong magmukhang salapi. Alalaong bagang ang Diyos ay nangako, hindi kita iwan ni pababayaan man. Yun yung B, yung mga pa-A, pa-B, pag nagbe-verse, ibig sabihin, mga Bible study leader yan, mga Bible scholar yan, alam yung B. Meron pong mga C. Pag maabang verse, may part yan ng C, ng message. Yung A, yun yung unang pangungusap pag may tuldok. Pag B, another sentence, ganyan po paghahanap ng outline, pagagawa.
Pero hindi po tayo nag-outline ngayon, may outline na eh. Pero bakit yung Hebrew 13 verse 5 ay lagi natin kinukot yung B ng part ng Hebrew 13:5. Dapat sa A muna tayo. Ang sabi doon, huwag kayong magmukhang salapi. Huwag tayong masabik sa presensya ng Diyos dahil baka malaki ang love gift. Bato-bato sa langit, ang tamaan ay cute. Pero di ba may naghahanda ng message, invited kasi, para daw malaki ang love gift. Hala, hindi na si Diyos si Lord ang hinahanap. Finances na, love gift na. Paano kung nagkamali, naabot sa'yo sobre, naiwan yung 10K, magagalit ka. So sabi ka, hindi ka ginalang. Ang tindi pa naman ang titulo mo. Hindi po. Darating po sa atin. Ako, tenes ako ni Lord eh. Maraming testing. Lalo na sa blessings. May panahon na nalimutan yung love gift ko. May panahon din na akala ko konti love gift ko. May mga ganyan eh. Pagtingin ko, yan, ang dami. Ay pera lang yon. Pero naisip ko, kaya ako binibless ng Diyos kasi mahalaga sa akin si Lord. Siya ay first class sa lahat ng ginagawa. Dapat nauuhaw tayo sa Kanya. Ang ganda ng mga verses ngayon na ating binasa. Nasa pangalawang punto sa tayo ng message natin. Yung mga nagpapahayag na kilala ang Diyos ay dapat na suriin ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pagtatanong ng sumusunod. Dalawang tanong ito na babasahin ko. Talaga bang ako ay may matinding pagnanais para sa Diyos at sa Kanyang presensya sa aking buhay? Dapat tinatanong natin yan, lalo yung mga sabi, veterano na sa ministry. Siyempre, pag veterano ka na, ang dami mo nang hinarap, nakahirapan laban na pag-uusig sa karamdaman at blessings. Pero ang tanungan dapat, tinatanong natin lagi sarili natin kahit wala tayong kausap, kahit pabulong lang, o kahit dito lang sa budhi. Talaga bang ako ay may matinding pagnanais para sa Diyos at sa Kanyang presensya sa aking buhay? Dapat yun na ang tanungan, hindi na yung, ako pa. May kotse na ako, pipray naman ako, sports car, helicopter kaya. Ano pa? Train. Dapat yung garahe mo yan, isang malaking mall, para gusto mo train. Garahe mo pa lang, malaking SM na. Barko. Dapat may pier ka. O diba? Lalong lumalaki ang prayer, lalong lumalaki yung demands at minsan yung mayabang na tayo pero hindi na tayo nagiging simple. Ang simpleng bagay pero best na hinahanap ng Diyos sa atin ay sa presensya niya tayo laging uhaw. Amen. Alam niyo ba, pag sinabi niyong Yahweh, ang galang mo dyan sobra. Pag sinabi mong Yahweh, yan yung I am na nagpakilala kay Moses. Yun yung tumawag kay Abraham, nung Abraham pa siya. Yan yung lumika kay Adam, si Yahweh. Yan ang nagbibigay ng buhay sa ating lahat, si Yahweh. Minsan, napakabilis lang sabihin ng iba yan, pero wala silang galang sa salitang Yahweh, o Diyos, o Lord, o Panginoon. Kapag sa isang taong uhaw na uhaw sa presensya ng Diyos, napakagalang na yan. May mga tao kasing kala mo, walang kwenta magsalita eh. Parang style kanto, parang style walang pinag-aralan, pero hindi mo alam yan gano'ng kalalim sa kanya yung pagbanggit niya ng pangalan ng Diyos. Yan po yung mga taong uhaw sa presensya niya. Pangalawang tanong, o ako ba'y namumuhay ng labis na abala sa paghahangad sa mga sekular na bagay at sa mga makasalibutang aliwan? Samantalang ang panalangin o pananalangin, pagbabasa ng banal na kasulatan at ang malalim na pagkagutom at pagkauhaw para sa Diyos at sa Kanyang katuwiran ay hindi ko o natin pinahalagahan sa ating buhay. Yan ang huling tanong na pangalawa. Yung una, talaga bang ako ay may matinding pagnanais sa Diyos at sa Kanyang presensya sa aking buhay? Dapat yes, dapat amen ang sagot nating lahat kung tayo ay nag-claim na born again Christian, born again genuine servant of God. Dapat yes. Wala tayo dun sa pangalawa na abala sa mga bagay na makasanlibutan
aliwan na makasanlibutan, samantalang panalangin, pagbabasa ng Biblia at wala nang malalim na pagkagutom o pagkaon sa presensya ng Diyos. Dapat no amen tayo dun sa pangalawang tanong. Kasi pang unbelievers talaga yun. Pero ito naman pero ko bago tayo magbasa ng mga dalawang verses sa ating concluding message. Ang pero ko dyan, marami pa rin po sa si Christian community, hindi lang sa Pilipinas, kundi buong mundo, na nakakawil o nahuhok o natatrap ng makamundong kaaliwan. Lahat po tayo ay may cellphone. Huwag po magsasabi ang sino man na hindi. Ang inyong lingkod, nanonood, nagkakaroon ng mga paglilibang sa cellphone. Pero alam nyo, may goal ako na basahin ko ang Biblia. Nasa Revelation na ako yun. Pagkatapos ko sa Revelation, nasa chapter 13 na ako. Magbabasa uli ako ng Genesis back to Revelation. Going to Revelation. Tapos may mga books pa ako, may mga message pa ako, meron pa ako mga panturo sa pulis. Ang gaganda ng outline nun, kailangan ko pong inaaral yan. Hindi lang ako dapat pantasyahan o pagpaligsahan sa naka-update ako sa mga binabanggit ng Facebook, ng YouTube, etc. Pero kailangan may alam tayo doon kasi wala naman tayong masasabayan anumang pangyayari kung hanggang ngayon nanonood pa rin tayo ng mga CD, di ba? Ng mga cassette tape. Wala na nga yan eh. Mga TV, ang bibigat. Mga TV natin, mga smart TV na hindi nga tayo makabili. Dapat kung tayo ay nahuhok sa mga pangaliw ng mundong ito, dapat lagyan lang po natin ng limitasyon o control. Amen. Kasi alam ko sa video, baduy ako kapag sinabi ko na ang original na mga Kristiyano hindi nanonood ng TV. Matagal ko nang alam yan, hindi pa ako pastor. Yan daw ay isang doktrina noon, pag nagpastor ka, walang TV. Tinawag ka na ron noon ng pastor. Kaya doon ang mga pastor noon, mga martir. Talagang ang Biblia, parang ang luma na, ang labo na, kasi yung kamay nila nakamarka na doon. Puro na lang yung dala. Hindi na nga sila nagbabasa ng dyaryo eh. At yung mga pastor daw nung araw, hindi alam maglipat ng channel, lalo nung mag-digital ng mga channel, ang cute na pindutin. Kasi nahirati daw sa pagbabasa, pananalangin, at naging mga baduy na Kristiyano. Pero hindi po yan ang point natin sa oras na ito. Ang point natin, sana ba tayo masaya? Masaya pa rin ba tayo pag Diyos ang pinag-uusapan, ang Biblia, presensya ng Diyos, Holy Spirit, upang mundo-mundo na lang? Sana alam niyo kung saan tayo nakalagay. Pabasa natin yung Matthew chapter 5 verse 6 at Matthew 6:33 sa pag-conclude ng ating mensahe. Mateo 5 verse 6, pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat sila'y bibigyang kasiyahan ng Diyos. Amen. Mateo 6 verse 33, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kaniyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Amen tayong lahat dyan. So, re-replay ko lang at tayo mananalangin na. Mapalad, Matthew 5 verse 6, ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimiti. Ibig sabihin, answered prayer ka kapag ang desire mo ay masunod yung kalooban ng Diyos. Hindi po dapat ito inuusig ng mga magkakapatid kapag ganyan ang naririnig nyo na at nakikita sa mga kapatid o sa mga leader sa ating lokal na iglesia. Yung ang desire niya ba ay masunod ang kalooban ng Diyos? Kasi ibibigay daw yan ng Diyos sa kanya. Di ikaw na yung naninibugo, ikaw na yung manguusig dun sa kapatid. Dapat lahat tayo, para blessed, para mapalad, ay magmiti tayong matupad ito para mangyari sa atin yung Matthew 6:33 na lagi natin kino-quote sa kwentuhan at mga testimonies nating naririnig. Sabi rito, ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos. Meron pagsusumakit sa mga bagay, pero yung higit sa lahat dapat yung maghari ang Diyos sa atin. Amen. At mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban.
at ipagkakaloob ang lahat ng kailangan ninyo. Ang provision, ng perfect provision ng Diyos sa lahat ng ating pangailangan, ito na yung pamumuhay ng matuwid. Ang righteous na pamumuhay ay nagsisimula kapag inuna natin na pagharian tayo ng Diyos. Siyempre, ang church daw po, sabi ng maraming theologians at magagaling na nating mga Bible scholars sa panahon natin, ito daw po ang kingdom of God. Ang Church of Jesus Christ. Ngayon, hindi tayo dapat abala sa kingdom of God. Dapat abala tayo na harapin at ma-entertain natin at masamba natin at mapaglingkuran yung king ng kingdom. Yung king at yung dam, meaning ng dam ay domain. Dominion, kaharian. Pero dapat doon sa dominion, ang mahalaga ay hindi ang dominion o pagsakop na nasasakupan ng Diyos. Hindi tayo abala doon sa mga boundaries nito. Dapat abala tayo to serve and to worship the King of the kingdom. Seek ye first the kingdom of God. Alam kong alam ito ng mga theologians na mas labis ang alam sa akin. Pag sinabing kingdom of God, there's a king. Tayo po yung kings. Si Jesus Christ yung king. King of kings and the Lord of lords. Yan ang galawan sa church. Pero dapat yung king doon sa kingdom, ang abala tayo na tayo ay nabuhay sa kanyang katuwiran. Amen. At God will provide all our needs. Sabi ng last sentence na Matthew 6:33. Pagpalain tayo ng Diyos at alam kong tayo ay na-energize at napalakas ng Panginoon sa umagang ito. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, aming Ama, minsan pa marami pong salamat sa awit 63 verse 1 to 11, sa awit 42 verse 1 and 2 na nakita namin dapat na kami kagaya ng usak. At doon po sa aming mga binasa pa sa Matthew chapter 5 verse 6, namitiin namin masunod ang iyong kalooban. Then, mabuhay kami ng matuwid sa iyong kaharian and you will provide all our needs. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo po lahat ng kapatid at kamanggagawa na kasabay kong nananalangin. Katagpuin mo po ang kanilang pangangailangan ng bawat pangangailangan namin. Alinsunod sa iyong kalooban. I-bless mo rin po ang mga nasa malalapit at nasa malalayong lugar na nasa kabilang bahagi ng daigdig o nasa ibang bansa na inaabot ng aming morning devotion na ito. I-bless mo sila at protektahan at bigyan ng kaaliwan na nanggagaling sa iyo, Banal na Espiritu. Ingatan mo rin po ang bawat kamanggagawa na kasama ko pong nagpipray ang lahat ng kamanggagawa ng Section 6 ng STDC mula sa mainland ng lalawigan ng Quezon, sa Marinduque, at sa Pulilio, Group of Island, doon sa iba pang lugar na hindi ko kabisado na mayroong Assemblies of God dito sa lalawigan ng Quezon. Pagpalain mo po, Panginoon, maging aming mga executive leaders sa pamumunan ng aming Presbyter Bernard Merdy, Vice Presbyter Dede Loro, ang aming Secretary at Treasurer, at lahat ng kapastoral, lisensyado at mga hindi pa man nakakatanggap ng lisensya. Lord, bless us, Lord, according to your riches and glory. At ang aming Southern Tagalog District Council, ang aming mga executive leaders doon sa pamumuno po ng Reverend June Martel, Assistant District Superintendent, Secretary Treasurer, hindi ko ma-mention ang kanilang pangalan, kilala mo po sila, alam mo ang kanilang circumstansya. Ang buong inatawan at body price ng Assemblies of God from Section 1 to 8. I-bless mo po, katagpuin, ingatan at ipagsanggalang sa lahat ng gawa ng masama. Lord, I declare maging sa Gensil, sa pangunan ng aming Reverend Ray Calusay at ang kanyang mga constituent, ang Vice GS at ang GS Secretary Treasurer. Lord, we pray for divine covering. Let your divine wisdom, O God, uphold them according to the authority of your word and the presence of the Holy Spirit. Direct them, O God, to protect the denomination na itinayo mo ang Assemblies of God, ang Philippine General Council ng Assemblies of God sa aming archipelago sa Pilipinas.
I-bless mo rin po ang leadership ng aming Pangulong Ferdinand Bong Marcos Jr. at ang lahat ng kanyang gabinete at ang mga kinakaharap po magselang mga usapin sa bansa Pilipinas. Ingatan mo po kami lahat. Maging ngayon, papasok na po ang tag-ulan, give us wisdom and steadfastness and alertness na may ayos ang lahat, lalo na ang aming mga DPWH, mga repair sa kalsada, mga tulay, etc. to minimize destruction or accidents sa aming mga kababayan. I-bless mo po ang aming pang-usaping pang-proteksyon ng aming archipelago sa West Philippine Sea against yung China at iba pang mga problema. Lord, Diyos, at pabayaan ang bansang nagtitiwala sa iyo ay mapapahiya. Ingatan mo po kami, Panginoon, at ang lahat ng mga panalangin ng iyong mga anak na kabilang at kasama kong nananalangin. Lord, ikaw ang Diyos na aming katugunan. Salamat po. Pinupuri ka namin sa mga sandaling ito at alam namin ikaw ang Diyos ng kahusayan at kaayusan. At ang lahat na nagaganap maging sa Israel at sa Iran at iba pang mga labanan ngayon ng digmaan, literally maging sa Russia at sa Ukraine. Lord, lahat yan na nasa ilalim ng iyong control. Dahil pinayagan mo, ito ay sa aming katututo at sa ikalululahati na iyong Panginoon. Lord, makita namin na malapit ka na bumalik. Ang mga nagaganap nitong digmaan sa sa iba't ibang bahagi ay ito'y palatandaan ng iyong pangakong pagbabalik. Nawa, ang dating sa aming lahat ay maging handa. At alam namin, minsan sa araw, ang bawat isa sa amin harap sa iyo at magbibigay ng sulit. Salamat po at dinideklara namin ang pagpapala mo, Diyos, ay suma aming lahat sa umagang ito. To God be the glory. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Amen. God bless po.